mga Pilipino ay likas na malikhain at may angking talento pagdating sa palakasan. Pero kung labanan ng strategiya at talino ang pag-uusapan, chess ang pwedeng ipagmalaki ng Pinoy. Sa katunayan, nagsimula ito sa isang Pinoy na siya ring hinirang bilang First Asian International Grandmaster noong 1974. Sa episode na ito, kikilalanin natin siya. Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports. Turuan ako ng basic at ilan sa mga mautak na mga galaw. Makakasama ko ang kinilala bilang strongest chess player of his generation. Katunayan, kailan lang ay napabilang siya sa World Chess Hall of Fame. Ang kauna-unahang Filipino and Asian Grandmaster at the age of 22. Isang pribehiyong makasama ko ngayong araw. Walang iba kundi si GM Eugene Torre. GM Eugene, naging grandmaster ka sa edad na 22 years old. Yeah. Okay. Paano ba kayo nagsimula sa sport na to? Paano kayo nahilig? Yung sa family nga, talagang mahilig yung family. Tapos yung bata ako, I remember yung lolo ko noon, binibigyan ako ng reward pag nanalo ko sa kanya. So, yun, every afternoon, naglalaro-laro kami or in the morning. So yun, and then eventually yung parents ko rin in-encourage yung family na mag-chess. And then syempre, it helped a lot na yung mga brothers ko, older brothers, magagaling mag-chess. So doon ako nakakuha rin ng practice. With all of your achievements sa sport na ito sa ilang dekada, what was your greatest takeaway? Yung greatest siguro yung naging grandmaster ako. Kasi it was first in Asia eh. Yun, hindi na mabubura sa atin yun eh, na naging first grandmaster tayo sa Asia. So, of course, very important din yung nag-qualify ako sa candidates and all that. And then yung record natin sa World Chess Olympiads and all that. And then yung mga successes natin noon sa Asian Team Championship. Kasi during that time, tulog pa yung China. Pero nag-all-out support sila eventually. Ngayon sila na nga ang champion. World champion sila sa babae at sa lalaki rin. GM Eugene, nakaka-pressure na makaharap kayo, pero ano ba yung mga basic moves na pwede mong ituro sa akin sa sport na ito? So usually, ang nire-recommend dyan, yung pag nag-open ka ng game, more or less, yung maganda ang control mo sa center. Kaya ang center, usually, ang sinasabi nila na center squares, itong apat, no? Yan. So, because white ka, minsan pwede kayong mga, ito rin, G3. Kasi, merong mga formation na pinapanchetto ang tawag dyan. Dito nilalagay ang bishop. So, pwede rin yan. Ako naglalaro rin minsan ng ganito. Ang reason po kung bakit minsan, naglalaro ako ng mga hindi masyadong recommended moves, no? Although okay rin yan dahil di-develop mo yung bishop eh. Kasi masyadong aral na yung mga openings, mga depensa. So hoping na hindi siya masyadong sanay sa development ng position kapag bihira niya na-encounter yung ibang opening moves. So may konting psychological, pero generally, yan, ito talaga, or ito, ang mga standard moves, no? Or ito rin. Ayan din ang best si Wesley So, ito yung pinaka-favorite niya ngayon. Although there was a time, tumitira rin siya ng Sicilian, maganda rin yan, no? And then there was a time, naglaro rin siya ng C6 na Caro-Kann defense. Meron din minsan na tinry niya rin yung French defense. Nag-Sicilian din ako, meron din nag-Alicante defense, meron din ako minsan, for a while, nag-French defense ako because of Botvinnik, yung dating world champion. Nag-Pirch din ako. So, and then of course, isa sa paborito ko rin yung classical, tawag nila na E4, E5. Yung depensa rin, may rami ring choices for defense. Yan.
When do you choose po which opening ang gagawin po? Siyempre, unang-una, pag-aaralan mo yung style ng kalaban. Ano yung mga paborito niya? For example, mahilig siya sa Sicilian, marami na siyang nalaro. So baka pwedeng ibang depensa naman ang itira ko. Or doon sa magulong laro, magaling siya. So mag-iisip ako ng quiet, no? Quiet game. Para doon siya magaling sa magulo eh. So dadalhin ko siya sa quiet. And then kung gusto naman niya yung tahimik na laro na pausdog-usdog, dadalhin ko naman siya sa magulo kung may opportunity. So ganun lang, psychological approach, and then very important siyempre na nag-aaral ka, updated ka doon sa mga developments, doon sa mga choices mo na opening at saka depensa. What do you mean po when you say updated sa mga openings? Well, first of all, ano ba, na-prepare mo na ba yung mga choices mo na opening? Napa-analyze mo na ba sa computer? Ngayon kasi may mga computers na pwede mo ipa-analyze. Na-research mo na ba yung mga games ng mga great masters na nilaro itong particular position na ito o variation? So, na-compare mo ba yung ideas niya doon sa mga ideas mo? So, marami yan na middle game, hindi mo masyadong mapagpreparasyonan yung middle game. Kasi yung middle game, hindi mo alam kung anong darating basta-basta eh. Kaya very important, nag-aaral ka rin o chine-check mo yung mga laro ng mga great masters doon sa middle games nila, yung mga ideas na ina-apply nila. So, maraming mga principles dyan sa middle game. Kunyari, yung pag-atake sa king side, sa king's position, o pag-advance ng mga pawns mo sa queen side. Okay, usually, ang end game, na-exchange na yung queen. Yan, wala na yung queen. No? Yeah. Pero mayroon pa rin queen and pawn ending. Ang ibig sabihin ng endgame, konti na lang ang pyesa. Okay? So, for example, pwede ko Yes na... po. Mag-umpisa tayo sa endgame na ano lang, ha? Kunyari, endgame lang, basic, ha? Yung king and pawn. Merong king and pawn endgame. Okay? So, kunyari, ganyan. Ayan. Oh. For example, yan, king and pawn endgame. No? Assuming, yan, ganyan. So, ito, alam na namin na draw ito. Ha? Draw means? Tabla. Tabla. Makaka-hold yung block despite na pawn down siya. Kaya gano'n lang yan, push. Ito ang tinatawag na king and pawn ending. Kasi king and pawn na lang eh. Kailangan tama ang move mo. Pag nagkamali ka dyan, talo. So, ito lang ang move. Ganon. Tapos only move. Pag-check, only move, and then kailangan siya, otherwise makain yung pawn. Pag here, that's what we call stalemate. So draw, no? Sa role ba or move ng bawat isang pyesa? Ano ba yung mga Hindi, pyesa na to? Ito, kasi for example, yung king, no? Unahin natin yung king. Yung king, siyempre pinaka-importante yung lahat yung king kasi pag na-checkmate yan, talo ka na. Kahit na marami ka pang pyesa. So, ang king kasi, ang galaw lang ng king, pa isa-isa lang eh. No? Ganun lang siya. Lahat yung katabi niya na square, pwede niyang puntahan. Pwede ba paharap? Oo, pwede. Oo. Yan. So, yan ang king. Ngayon, itong bishop and knight, halos pareho lang ito eh, ang value. Pero, ang value nila 3 points eh, no? Ito. 3 points, ha? Accordingly, 3 points ang isang bishop o isang knight. Pero, generally, mas preferred ng mga professional chess players yung bishop. Slim, depende sa posisyon. Nagiging more effective din ang knight pagka close ang posisyon. Kung ba, ano yung close? Yung bishop mo parang bad bishop ang tawag dyan. Kasi kasing kulay ka ng pawns mo.
hindi ka maka-atake dito sa mga pawns ng kalaban mo. Samantalang ang knight, ano siya? Pwede siyang palundag-lundag. So, sa ganitong posisyon, mas effective yung knight. Okay? So, ayan, pinapakita ko lang, no? Ngayon, pag ang position open, kunyari, open yan, hiwa-hiwalay, no? Tapos may knight ako, ikaw bishop. Okay, wag na natin isama yung king. Ito na lang. Ngayon dito, usually, mas maano yung bishop. Kasi ang haba ng kanyang range eh. Ha? Mahaba siya eh. Samantalang ang knight, palundag-lundag, mabagal. So, dito, mas ang preference yung bishop. Pag open ang field o yung labanan o yung board. Pagka-close, yan, minsan ang knight ang ano. Pero ang halos pareho lang kanilang ano, ang kanilang value. Okay? And then, yung rook. Ha? Yung rooks, sabi nila mga 5 points. Okay? So, ito naman, 3. So, pagka bishop and knight, so kung 3-3, mga 6 points yan. Ito, 5. So, usually lamang itong dalawa. Kasi 6 points. Ito, 5 lang siya. Pero kung rook against bishop, lamang yung rook. Kasi 5 points siya, 3 lang ito, di ba? Kung rook against knight, lamang din yung rook. Pero pag nagsama yung dalawa, usually lamang yung dalawa. Ngayon, pagka minsan, dalawang pawns, baka pwede na equal siguro. Ha? Pero malakas din kasi itong rook eh, ha? So, depende parati sa posisyon. Nagde-depend yan. Okay? So, after the rook, yung queen. Ito, very powerful ito. Yung queen kasi, pwede siyang rook, parang rook. Pwede din siyang parang bishop, diagonal. Ang hindi niya lang pwedeng gawin, yung kabayo. Hindi niya pwedeng lumundag na parang kabayo. Pero pwede siyang parang rook, tsaka bishop. So, powerful siya. Usually, dalawang rooks, parang equivalent ng queen. Pero mas preferred ng konti yung dalawang rooks. Kasi basta nakakabit lang sila, hindi mo naman siya makain. No? So, ganun yan. 9 points ito eh. So, ito, tigpa 5. So, 10 points. So, parang lamang ng konti yung dalawang rooks. Pero, huwag mag-ano masyado dyan sa value ha. Depende pa rin sa posisyon. Kasi maski dalawang rooks ka, kung position mo naman ay passive tapos nangaharas na itong queen, baka mas effective yung queen. Pero in general lang yan. Now, kunyari, bishop and rook, 5, 3, ako queen, 9, mas preferable yung queen, no, sa dalawang ito. And then, yung pinakahuli, yung pawns. Yung pawns kasi, ano yan eh, 1 point ang value nila dyan eh, no? So, usually, pagka may 3 ka na connected, maganda rin yan. Kunyari, nag-advance na yan, minsan nakakaya niya yung isang pyesa. Kasi maganda ang connection niya eh. Ano po ang movement niya? Paisa-isa lang eh. Tapos but don't forget, pag naka-queen yan, nagiging queen siya pag nakaabot dito. Di ba? So, pero ang pawns kasi, although 1 point lang siya, actually yan ang nagde-decide ng game. Nagtataka ka siguro, bakit mo yan magde-decide? 1 point lang yan. Pero alam mo kasi, ang chess parang ano rin yan parang buhay nga eh. Ang pawns kasi, yan ang mga mamamayan. Ha? Kung sa isang country pa, yan ang mamamayan. Ngayon, pag hindi tama yung paghawak mo sa mga pawns, apektado yung mga pyesa. Hindi rin sila makakoordinate o nagiging effective. Kasi nga, butas-butas yung pawn mo, weakness. Yun ang tawag namin, mga weak structures, pawn structures. So, very important yung, actually, ang nagpapanalo sa laro, kung gaano ka kagaling, i-handle yung mga pawns mo. Kasi, yung pawns nagagamit mo rin para i-secure yung king mo pag nag-castle, no?
Pero nagagamit mo sila para kung maganda ang paghawak mo o paggamit sa phones, doon nagiging effective ang mga pyesa mo. Siyempre, Jim, hindi ako papayag na hindi kayo makalaro. Ah, sure. Handa ka na ba? Oh. Kinakabahan na ako. Ang white usually ang nagsisimula. One lang, pwede ka rin 2 squares. Oo. Sa first move kasi, ang pawns, meron silang choice mag 1 move or 2 moves. Okay? So, itira ko ito. Sicilian. Ayan. Ayan, usually kabayo dyan, ito, dinidevelop dyan. Ayan. Oo, kasi para later on maka-castle ka na rin. Ako, labas ko rin yung knight ko. And then, usually, nag-expand na yung mga pyesa mo, nilalabas mo. And one way to activate yung mga pyesa mo, pino-forward nila yung pawn dyan. Ayan. So, eventually, may threat ka na anuhin ako, di ba? So, kailangan kainin ko na yan. Yan. Ngayon, kainin mo rin ang kabayo mo. Okay? Pwede mong kainin ng kabayo mo yung pawn. Oo. Sicilian defense na tayo ngayon. Ngayon, atakihin ko na naman itong pawn mo. So, persado ka na naman magdepensa. Hindi mo man pwedeng i-advance dito dahil kainin ko. Oo. Ang magandang pang-depensa, dyan yung kabayo mo rin para nade-develop. Yan. Hindi, dito, yan. Kasi protected niya, protected. So dito, marami akong choices. Pwede akong mag-ganito, hindi, actually, yun lang or ito, no? Pero ang isa sa favorite ko, dito lang ako. Yan. Yan, tapos i-develop mo na ang bishop mo. Pwede ka dito, o pwede itong bishop mo dito, o pwede dito. So, yan, ako, agresibo. Pinakabahan tuloy ako. Actually, may ilang games na rin ako na-encounter na ganyan. So, actually, parang laro ko ata kay Karpov to eh. Yan. And then, usually, dito kasi, ang tendency, nagka-castle queenside itong para kaya nga ganyan yung Sicilian defense eh. Minsan atakihan. Oo. So isa sa pinaka rito, minumove yung queen dyan. Yan. So ang tendency naman minsan kasi ang plano ko i-develop itong bishop ko eh. Ngayon, ang problema pag nilagay ko dyan, lulundag yung knight mo rito, under attack yung kabayo, ang pawn ko. Kaya, gaganunin ko muna. Yan. Nung nanalo po kayo, ginano niyo po ba yung ano? Usually, yung binabagsak yung yung magre-resign. Oo. Sige po, handshake tayo. Okay. Congrats po. Dumaan man ng ilang dekada, walang makakalimot sa karangalang ibinigay ni Grandmaster Eugene Torres sa Pilipinas. Siguradong may iba pang Pinoy wood pushers ang susunod sa kanya para maipakita sa mundo ang galing ng Pinoy pagdating sa chess. Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports.